Alam niyo po, obsession ang nakikita ko, no? Na mayat-maya tuwing may lalabas na survey, nagkakandara pa sa pagdidiskurso itong mga fans ni BBM, no? Okay. Lalong-lalo na po kung may kinalaman dito sa anong tawag diyan, yung sa Octarts. Pag Octarts, sigurado na natin pag Octarts dancers ang nag-survey, laging pabor po yan kay BBM. Tignan po natin tong latest, no? Na pabor na survey kay BBM at sila po'y tuwan-tuwa. Kala mo, bakit nga po pala? Sila tila may obsession, no? Ito po. Maingay lang kayo sa social media, puro trolls at AI-generated reacts kasi funded ng China. Pero Marcos pa rin. Marcos pa rin daw po ang nangunguna. Pro Marcos daw po ay 36%, pro Duterte naman daw ay 18%. Alam po ninyo, sa totoo lang, ngayon lang po nagkaganyan. Ngayon lang po may nagpa-survey na ikaw ba ay pro Marcos at pro Duterte? Kasi po natatandaan ko nung si Tatay Digong ay presidente ng Pilipinas, wala naman pong hindi po nila pinagtatapat yung survey ng presidente, si Digong, at saka si Vice President na si Leni. Ang layo po kasi. 89% ang approval at rating, approval and ano pa isang tawag, rating ni Tatay Digong. Samantalang si Leni Robredo 1%. Wala po. Wala kaming natatandaan na kung gaano man kasikat si Tatay Digong, itinatapat sa kanyang Vice President. Ngayon lang po sa kasaysayan ng Pilipinas, itinatapat. Parang may away ba? Magkalaban ba sila? Si Tatay Digong po, nung siya ang presidente, 89%, 81%. Ito, 36%. Alam niyo po, sa totoo lang, bumabaw na ng gusto. No? Bumabaw na ng gusto yung pagdidiscuss po natin ng mga survey. Ano ngayon kung mas mataas ka sa mga maka-Duterte? Kumpara mo yung sarili mo sa presidente rin. 36% ka lang. Wala ka pa sa kalahati. Si Tatay Digong, nung siya ang presidente, 89%. Hindi bumababa ng 80%. Ibig sabihin, ganun kagusto ng tao. Si Tatay Digong, ikaw 36%, wala pang kalahati ang may gusto sa'yo. Tuwan-tuwa pa kayo, ganun po kababaw sila. Sa atin, normal lang na mataas si Tatay Digong. Bakit hindi tataas? Ang daming ginagawa. Ang daming proyekto. Hindi po namin pinagmamalaki yung, ngayon lang nga kami nakakita, no? Ngayon lang po nauso na ipagmalaki yung rating. Alam niyo kung bakit? Kung bakit pinagmamalaki nila? Wala naman kasing ibang maipagmamalaki. 'Di ba? Wala po talaga, as in zero. Sabihin nyo nga kung ano na nagawa. Panay pangarap pa rin. 3 taon na, pangarap pa rin ang gusto. Yan ang katotohanan. Kaya kayo may obsession kasi doon lang kayo nananalo sa tunay na buhay, talunan. Talunan kayo. Wala kayong nagagawa. Wala kayong achievement sa tunay na buhay. May achievement kayo sa Octa-Arts Research, Octa-Arts Dancers Research. Yan ang katotohanan. Ang tanging achievement nyo, hindi nga po matatawag na mataas. 36%, mataas ba yan? 36%? Never. Wala pong magsasabi na mataas yan, pero tuwan-tuwa po sila. 36% kami. Buti nga. Okay, tayo, 36%. Kailan namin pinagmalaki yung 89% ng Tatay Digong?
Hindi na namin pinagmamalaki. Hindi na nga namin, sa dami po ng proyekto ni Tatay Digong, hindi na namin pa, alam niyo yun, kung normal na achiever si Tatay Digong, hindi mo kinakailangan pagmalaki. Parang ganito po yan eh. Yung mayayabang, no? Yung mga hindi kagwapuhan na nakadagit ng mga babae. Yun po yung, oh, kita nyo, dami kong babae. Oh, kita nyo, dami kong babae. Naringgan nyo po ba ang mga katulad ni Aga Mulak, ni Richard Gomez, ni Gabby Concepcion? O yan, mga certified na magandang lalaki yan. Hindi na natin kinakailangan pagdebatehan. Naringgan nyo ba sila na ang gandang lalaki ko, no? Magandang lalaki talaga ako, no? Ako talaga super gandang lalaki. Alam niyo ibig sabihin? Yun po yun. Yung tunay na magandang lalaki, hindi po niya ipagmamalaki na magandang lalaki siya. Kaya po kung panay pagmamalaki ninyo ng achievement na wala naman, ang tanging achievement nyo, 36%. Eh, ang baba nga no. Lahat po na magsasabi na 36% lang ang naniniwala sa iyo. Napakababa nun. Napakababa po nung porsyento na yun. Wala pa po sa kalahati yun. Masaya na sila kasi mas mataas daw sa mga pro-Duterte. Paano hindi tataas kayo sa pro-Duterte? Eh, Octa Arts Dancers Research nga yung nag-research. Ang ipagmalaki po ninyo yung mga proyekto. Dahil alam ko po, si Tatay Digong, nung panahon niya po, hindi po siya nagmamalaki ng mga proyekto. Ano po ginagawa ni Tatay Digong? Nagkakat ng ribbon, meron na namang bagong ikakat ng ribbon, meron na namang bagong highway, may bagong skyway, may bagong airport, Hindi po magkandamayaw, hindi po kinakailangang ipagmalaki dahil naturalesa ng mga Duterte yung maging mahusay na pinuno. Ihahalin tulad ko po yan sa totoong pagiging magandang lalaki. Never nyo pong maringgan. Ako po, never ko po naringgan si Aga Mulak, si Richard Gomez at si Gabby Concepcion na nagsabi na, oh, ayan ha, magandang lalaki kasi ko. O ayan, ang dami kong babae kasi magandang lalaki ko. O yan, wala po eh. Tandaan po ninyo yung katulad ako, sabi ng magandang lalaki. Hindi kasi ako magandang lalaki. Ganun lang po yun. Mentras na salita ka na salita. Na maganda ngayon ng maganda ba yan? Okay.